Good afternoon mga paps. Day check, it's June 12, 2024 at Happy Independence Day sa ating lahat. So sa hapong to, ikot natin si Freedom. Ikot tayo sandali ngayon at actually late na nga magkakaroon ako ng simpleng flag run sa araw na ito. Titignan ko kung paano sineselebrate o anong mga ginawa ngayon dito sa Olongapo or sa Subic ng mga activity na yung Independence Day. So samahan nyo ako sa araw na ito at tingnan natin, gala tayong saglit. Alright? A few moments later. Okay mga paps, so ngayon pupunta tayo dito sa isang lugar sa SBMA na tingin ko hindi na bigyan na ulit ng pansin. Dati siguro isang lugar to na pasyalan ng tao, pero nung huling napunta ako, nagulat ako, wala nang katao-tao, tsaka parang mo yun, hindi na talaga nabigyan ng pansin, na hindi nalinis. Pero siya, isa siyang pasyalan. Actually parang parang siyang shrine. Basta parang volunteers park yan tawag nila. Pero tingnan natin gusto ko lang i-highlight ulit itong lugar na to para lang sayang ang ganda ng lugar, tapos binastusan, tapos parang wala lang yung nakakahinayang. Kaya sige, tingnan natin. Andito to sa loob ng SBMA, sa likod ng katabi lang The Lagoon. Yung The Lagoon, yung The Lagoon na yun, isa yung parang kainan o restaurant. Daming tao. Yan, banda dyan lang yan siya. So dito sa may unang kanto na to, sa kanan tayo. Pwedeng pumasok pa ulit. Kasi parang ginawa ng private Ayan, yan yung lugar na yan. Dati to pasyalan talaga to. Alam ko marami namamasyal dito. Although nung nagpunta ako dito, may mga tao pa rin, mga mangilan-ngilan na nagpupunta. Pero hindi talaga ganun ka tulad ng dati na marami. So ito yung The Ritz. So ito yung entrance proper niya. Kita nyo, private property na ito nasa kaliwa. Tapos ito yung ito yung kalsada sa likod. Bandang likuran na, parang pinaka perimeter area ng Subic Bay Freeport Zone. So yan lang, pagkayari dito sa parang maliit na resort na to, makikita nyo na siya. Yun yung ito yung parang pinaka circle nya. Yan tama, Volunteers Shrine. Yan. Ito yung maganda pa rin yung lugar. Ako tayo. Yan. So ikot lang tayo. So makikita niyo itong mga rito kalagay. Lalo pa kay Richard J. Gordon Daily Express 1980. So most probably ito yung isang pagpupugay o lugar ng pagpupugay para sa mga naging volunteer nung panahon na kailangan na iniwan ba na iniwan ng mga Amerikano to. So tingnan lang natin ng mabilis. So yan mga paps, makikita nyo actually maganda. Ito yun ang The Lagoon, yung resort na sinasabi ko, or resort, yung kainan na sinasabi ko. Yan yung lagoon. Ito makikita nyo, literal na yan yung lagoon. Plus ito ngayon yung shrine. So yung kita nyo, walang katao-tao. Tapos may makikita kayo ditong puro dingding o mga wall kung saan nakalagay ang mga pangalan. Ang most probably ito ngayon mga nag-volunteer yung panahon na kailangan ng mga tao dito sa SBMA para pangalagaan at panatilihin yung kagandahan ng lugar na ito. Actually maganda yung konsepto na na-acknowledge
yung mga yung mga volunteer. Pero kung pagaganahin mo yung imagination mo, medyo parang creepy, parang parang mga listahan ng mga alam mo yung panahon ng giyera, no, na kapag nasawi ka, nakalagay yung pangalan mo sa ganyan. Pero ito, positive naman to. Ito naman yung isang pag-acknowledge sa mga tao na yun nga nag-volunteer. So hindi rin natin alam kung lahat ng yan ay buhay pa. Most probably yung iba, dahil alam ko yung mga nagbo-volunteer nun, medyo matanda na rin. Pero ito, isang pagpupugay ito, lalo na ngayon diba, Independence Day natin, parang naganap yung pagkakaalis ng mga Amerikano dito sa SBNA, isang rin yun, parang araw o isang pagkakataon na free ang Olongapo mula sa mga banyaga. So eto, as an acknowledgement sa lahat ng mga nag-volunteer at nagpanatili ng kaayusan ng SBNA, saludo kami sa inyo. So ayan mga paps, right? So ikot ulit tayo, tingnan natin kung ano pa mga kaganapan. Okay, ang susunod naman natin pupuntahan ngayon ay yung malaking flag dito sa may SBNA. Usually meron silang program sa umaga na ginagawa. Hindi ko lang alam kung ano yung mga activity yung ginawa ngayong araw na to. Pero tignan natin. Baka may naglagay ng bulaklak. Alam nyo mga paps, every time na dadaan ako dito, makikita ko yung napakalaking flag natin. Naiiyak ako. Kasi yung pagka-Pilipino mo sumisipa. Proud to be Filipino talaga. So ayan, no, actually gusto kong magpa-picture sa flag na ito. So ako ay pupwesto rito. Ayan, sa picture lang na to, para lang magkaroon ng picture. So ano ba, so makita yung buong flag dito. Pakaganda. So ito yung isa pang rito, ribulto na or park kung saan inaalala yung mga ganda natin, yung mga bayani. Kaya ang araw ng kalayaan, parang wala naging program kanina, walang mga flowers marami lang nagpipiknik at high tide ngayon. So mapapansin din ninyo, napakaraming mga flag. Pero sabi ko, magpapapicture ako dun sa malaking flag. Paparking tayo sila. Paps, nandito tayo ngayon sa SBMA, ay sa Freedom. At nandito tayo ngayon sa lugar kung saan nandun yung napakaganda at napakalaking watawat ng Pilipinas ito sa loob ng SBMA. Sabi ko nga kanina kapag nakikita mo yan, pag nakikita mo yung flag na yan, ewan ko, ako ay proud na proud ng maging Pilipino. Yan. So pag magsa-selfie lang ako, tapos ikot ulit ako rito ikot pa rin ako sa Olongapo kung ano pa yung mga ganap yung Independence Day June 12, 2024. Dito sa SBMA mukhang parang wala ng flowers or program na ginawa. Pero hindi ko alam kung may lugar dito. Pero supposedly dapat dito sa malaking flag na to. Okay. A few moments later.
Meron siyang display. Meron siyang dress up. Tawag namin ito. Nasa mini rotonda. Pag-alala sa Independence Day ngayon, Gara naman ba? Siguro mamaya balikan natin na may ilaw. Baka mas maganda sa tingin. Alright. Ngayon pupunta tayo sa may sa may City Hall. Tingnan natin kung ano yung nagaganap ngayon doon. Or kung may ginanap, kung may nangyari. Okay, so papunta tayo ngayon sa Ulo ng Apo. Pinaka main rotonda namin dito. At mukhang ganun din klase yung dress up, no? Maganda siguro puntahan ko mamaya pagka medyo madilim na, ilaw. Sa ngayon punta. Okay, so mga paps, ito yung aming Ulo ng Apo, ang pinakasimbolo ng Olongapo City. Walang masyadong design o display, pero yan, yung dress up nila. So sana mamaya makabalik tayo ng medyo madilim, may ilaw itong mga makita natin yung ganda. So ngayon pupunta ako sa kaibigan ko sa may Operation Santa Rita. Kaya natin kumain. Show my rice. Show my rice. This is downtown ba to? Ang gula. Bahak-baha. Barangay Bahak-baha. Isa sa pinaka-busy na lugar dito sa Olongapo City. So tuloy-tuloy lang tayo sa ating flag ride, Independence Day flag ride. Sayang, no? Sana kaninang maga pa ako nagganito. Nasa lubong man lang natin yung mga nag-Independence Day run galing Manila. Ayun, may mga grupo na rin na goodbye all around. Maraming rides ngayon, eh. So ayan ang aming triangle. Actually nandiyan yung isang so yan, may mga flowers. Naglagay sila ng flowers. Ayun, inayos nila ang bantayog for the Independence Day. Ito naman, so nice. At ang aming basketball court, may program nga kanina, may flag, eh. Alright, nice. Saan kaya ito mga ito? So, ganyan lang yung ganyan lang yung mga nakita natin na kung paano celebrate yung Independence Day dito sa Olongapo City. Hindi masyadong bonggati. Pero siguro kanina nagkaroon sila ng isang bonggatik na flag ceremony kasi may stage kanina doon sa basketball court. So sa ngayon tingin ko yun na muna ng ating conclusion sa mini ride na ito, mini flag run natin. So once again, this is Pops Enad saying ride safe and keep safe mga Popsi. God bless. Ba't ka nagtatago? Dali, nagugutom ako, kakain ako. Hello. Dali, park lang ako. O yan mga pop, shoutout sa kumari kong nagtitinda. Wala yung kumpare ko, eh. Shoutout din dito kay Boying.
Hindi ko inaanak to, pero parang inaanak ko na rin. Oo. So, yan. Ito ang end ng aking Independence Day ride. Nagano ako eh. Nag-solo flight ako yan. May flag ako sa likod, oh. So, kakain ako ngayon ng masarap na siomai rice ng mga kumari ko. So, naka-vlog to. Shout out and hi. Wala yung kumpare ko. Sabi mo hi. 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 Okay, so huli oh. Walang makeup. So, ito na tayo. Hanggang dito na lang. Pops and to ride safe, keep safe.